Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang sanggaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sadya minsan, may mga bagay na hindi malinaw sa umpisa. Pero kinalaunan, dating hindi nauunawaan, sa huli, ito na ay naiintindihan. Nangyari na ba sa inyo yun? No? Yung hindi malinaw, ba't ba nangyari ito? Hindi malinaw sa simula, pero sa huli, kaya pala. Nangyari na ba yon? Hindi ito malayo sa karanasan ni Haring Herodes sa ating ebanghelyo. Ayon sa kwento, nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi naman na biglang lumitaw o muling lumitaw si Elias. At may nagsasabi pa, muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Ito yung pinagdadaanan ni Haring Herodes. Dahil may mga naririnig siyang balita tungkol sa isang taong nakakagawa ng kababalaghan. Ang pangalan niya ay Jesus. Jesus. Nagugulo yung isip niya. Kasi ang kilala lang niya, si Juan Bautista, ang kayang gumawa ng ganon. Pero, hindi yun ang nangyayari ngayon. Ang nangyayari, Jesus ang naririnig niyang pangalan. Kita niyo, iba yung nasa isip, iba yung sa nangyayari. Hindi niya mapagtagpo yung nasa isip sa nangyayari sa kasalukuyan. Hindi niya mapagtagpo yung nangyayari sa kasalukuyan sa tumatakbo sa kanyang isip at kaalaman. Ako nga rin hindi ko mapagtagpo. No? Paano nagagawa na tayo'y nakawan ng pinagkatiwalaan nating gobyerno? Hindi nyo ba, naisip nyo ba yon? Hello? O hindi nyo na iniisip? Nasanay na? Ako hindi ko pa rin mapagtagpo. Sino bang gustong tumakbo, maglingkod? Di ba? Tapos ngayon, ganitong gagawin. Di ba? Hindi ko mapagtagpo. At hindi ko mapagtagpo, alam kaya nila na mali ang ginagawa nila? Hello?
Pag kayo ba gumagawa ng mali, alam ninyong mali, ba't ginagawa? Di ba? Hindi natin mapagtagpo. No? Alam mong mali, gagawin pa rin. Parang si Haring Herodes, alam niya, patay na si Juan Bautista. Ba't niya alam? Siya'y nagpapatay eh. Di ba? Pero, ang nangyayari, may taong nakakagawa ng kababalaghan. Kaya ang ginawa niya, pinagsumikapan niyang makita si Jesus. Kung minsan, ganito din ang ating karanasan. Kaya hindi natin maunawaan ang mga bagay sa buhay ay dahil taliwas ito sa ating kaalaman o nasa isipan. Taliwas sa nangyayari sa kasalukuyan. Hindi malinaw kung bakit naghiwalay. Gayong sa una, ang ayos-ayos naman. No? Paano yung dating ang sweet-sweet ninyo? Ngayon, nanlalamig na. Paano bigla dati ang ayos-ayos ninyo? Ngayon, nagsusumbatan at nag-aaway. Malabo dahil nawala ng kabuhayan. No? Hindi mo maintindihan. Paano ang lakas-lakas naman noon ng kita? Maayos ang negosyo, pero paano biglang humina at unti-unting nawala? Mahirap intindihin kung paano nangyaring bumagsak at nagkamali. Ginalingan mo naman, nag-aral ka naman, nagsumikap ka, paanong hindi umubra? Ang hirap ng ganito, kasi hindi natin nauunawaan at wala tayong makuhang kasagutan. Kahit nga akong pare, madalas tanungin ng ganito, bakit ganon, Father? Bakit nangyari sa akin? Pag tinatanong ako ng ganyan, binabalik ko lang, bakit nga ba? Kasali ba ako sa buhay mo? Nung nangyari yon, kasali ba ako? Tinanong mo ko. Ngayong nangyayari na ito, ba't ako ang sasagot? Diba? Ganyan yung mga tanong ng tao no? Bakit, Father? No? Pero madalas wala tayong makuwang sagot, pero isa lang ang siguradong pwedeng gawin. Gaya ng ginawa ni Haring Herodes, pagsumikapang makita si Jesus. Pagsumikapang makita si Jesus. Sa totoo lang, hindi naman malinaw kung anong pakay ni Haring Herodes kay Jesus. Pero isa lang ang malinaw at lumilitaw na dahilan. May gusto siyang malaman. May gusto siyang mapatunayan at gusto niyang malinawan. Mali ang ginawa ni Haring Herodes kay Juan. Dahil mali na pinapatay si Juan. Siguro, nakukonsensya na itong si Haring Herodes. Siguro, ginugulo na ang kanyang isip. Kaya para malinawan, pinagsumikapan niyang makita si Jesus. Gaya ng marami nating kasalanan at maling nagawa, may mga panahon na tayo ay nakukonsensya. Totoo ba yon? Nakukonsensya pa ba tayo? Ngunit maitatama lang natin ang lahat at magiging malinaw lang ang lahat ng nagawa nating pagkakamali kung pagsusumikapan nating makita si Jesus. Pagsumikapang makita si Jesus. Sa mga tanong natin sa buhay, sa mga hindi natin maintindihan, isang pwedeng gawin. Pagsumikapang makita si Jesus. Mga kapatid, naway sa lahat ng tanong natin sa buhay, ang unang puntahan ay si Jesus. Pagsumikapang makita si Jesus dahil sigurado siya lang ang nakaaalam ng mga tanong na malabo sa ating buhay. Amen. Amen.